Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po'y magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin itong tinatawag po di umanong fishing expedition. At nasa Kangaroo Court daw po. Talagang hindi naman po talaga nila lulubayan ang Vice President. Dahil yung po ang kaligtasan nila. Pag napabagsak po nila ang Vice President dahil alam naman po nila sa sarili nila na siguradong mananalo sa 2028, ay delikado po sila. Kaya kailangan po nilang gawin lahat. Kaya nga po lahat ay ginagawa na po nila. Di po ba? Nahandyan ang COA. Ngayon, ano naman po? AMLAC, SALN. Ano pa kaya ang susunod, mga kababayan? Ito po, pakinggan po natin ang balita. At grabe po, talagang expected na naman po yan ng taong bayan na talagang gagawin po yan para lang po mailihis at maitwist ang usapin ng bilyon-bilyon at trilyon na nawawala sa pera ng taong bayan magmula po nang sila'y umupo. Inumpisahan po nila ng 19 Congress hanggang ngayon, di umano. Ito po mga kababayan. Rosalie, ano so far ang pinakamalaking lumabas sa pagdinig ngayong araw? Ella, unang iprenesenta sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALINs nito at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, yung SALN ay taunang ulat na isinusumite ng mga kawani ng gobyerno. Nagpapakita ng ulat sa mga ari-arian, pagkakautang at interes sa negosyo. Dumating si Ombudsman Crispin Remulla kasama ang iba pang opisyal ng kanyang tanggapan at iprenesenta ang SALINs ni VP Duterte, partikular ng Davao City Vice Mayor at Mayor pa ito hanggang maupo sa kasalukuyang pwesto o mula taong 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2024. Ito so far ang pinakamalaki. Walang cash deposit sa bangko at cash on hand na idineklara si VP Duterte sa kanyang SALINs noong taong 2019, 2020, 2021 o ng Davao City Mayor pa ito. Gayun din ang mag-umpisa itong maging pangalawang Pangulo mula taong 2022, 2023 at 2024. Tumututok ang pagdinig ngayong araw sa alegasyong matinding paglabag sa ligang batas at pagsira sa tiwala ng publiko dahil sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALINs. Samantala, muli namang pinuna ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro ang hindi pagsipot ng natin ang pahayag ni Chairperson Representative Luistro. As we see it now, the chair right before us, it remains empty. At tila, sanay na po tayo sa tanawing iyan. Hindi ba iniisip ni wag na po natin painggan dahil lumang tugtugin na po yan. Hindi naman po obligadong pumunta dyan ang Vice President. Alam po nila yan. Hindi po obligado sa House of Representatives. At yung hearing po na tinatawag ng fishing expedition, hindi mo nga pwedeng tanungin yung kanilang mga witness. Hindi po ba? Hindi pwedeng tanungin, hindi po pwedeng i-cross-examine yung kanilang mga witness o yung sinasabing kanilang kinukumbida dyan. Hindi po ba? Hindi pwede eh. Tanging sa Senado. Kaya nga po ayaw nilang dalin pa sa Senado yan eh. Hindi po ba? Ayaw pa nilang dalin sa Senado. Kasi nga hindi pa kompleto yung fishing expedition, di umano. At talagang ginagawan po nila ng paraan. Kahit po nga sinasabing meron tayong batas, meron pong batas yung bank secrecy law. Wala na pong kwenta sa kanila yan. Kahit po labagin po yung bank secrecy law, okay lang po 'yon sa kanila dahil nga po parte po yata tayo ng fishing expedition. Hindi kaya? At yan, pati ang AMLAC, hindi po ba? Yung bangko, yung SALN, yung nakaraan, yung COA,
na yung COA, napag-alaman po natin, yung COA, yung asawa, ay isa pong contractors. Yung asawa po ni Commissioner Mario Lipana, unbelievable, ay nasasangkot din po sa issue. At pati po yung sinasabing commissioner ay meron din pong issue, mga kababayan, sa COA at ang asawa sa pagiging contractors. Unbelievable. Nakita nyo po pagka pinagtugma-tugma at hindi raw po maipaliwanag ang pera ng Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na sinasabing hindi tumutugma, wala raw po dinideklara ng mga cash at hindi raw tama yung mga sinasabi pong ari-arian at billion-billion daw ang pera ayon sa sinasabi nila at ang AMLAC. Mga kababayan, napakalayo po doon po sa gusto nilang i-impeach ang Vice President sa pagiging Vice President nito. Hindi po ba? Napakalayo po. I-impeach mo ang Vice President, mga kababayan, doon po sa pagiging Vice Mayor, pagiging Mayor ng Vice President. Ano po, ang layo eh. Ang pinag-uusapan po nila rito, mga kababayan, ang impeachable, kaya po siya may impeach dahil siya sa panahon na siya ay Vice President. Ano po ngayon yung sinasabi nila na impeachable ang Vice President? Nasaan na po yung impeachable ng Vice President nung siya po ay Vice President? Confidential fund. Confidential fund. Di po ba? Yung confidential fund na sinasabi nila na mali ang paggastos daw po ng confidential fund. At sinasabi pa ng COA, hindi po ba? Nagpalabas po ang COA ng notice of disallowance. At kailangan daw po isauli yung sinasabi ng COA samantalang mas nauna pang nakaalam ang House of Representatives na meron na palang notice of disallowance ang Office of the Vice President. Nauna pa makaalam ang mga congressman sa House of Representatives kisa po sa Vice President. Nakita niyo po yung pattern. At alam naman po natin ang confidential fund ay usapin po yan hanggang Korte Suprema. Paano magiging impeachable yan? Makakarating pa yan hanggang Korte Suprema. Yang usapin po ng confidential fund. Nakita niyo po yung pagiging fishing expedition. Ngayon, dadalhin po nila ngayon sa AMLAC. Sa AMLAC. At dito po sa SALN ng Vice President. Para lang po mailagay ang issue ng korupsyon sa pamilya Duterte. Samantalang real talk, mga kababayan, real talk, ang pinag-uusapan po talaga na napakalala na nangyari po sa kasaysayan ng Pilipinas nang maupo po sila ang binagoong ang Pilipinas. Lahat po ng kayamanan, pera, buwis ng taong bayan na mag-aapat na taon na trilyon-trilyon po ang ipinopondo po nila galing sa ating buwis. Pati po ang mga inuutang pa nila na tayo ang magbabayad. Ay wala pong napala ang taong bayan, walang nakitang malalaking big ticket project na ang pera ay sinasabi nilang dadali nila sa malalaking proyekto. Ang nakita po natin ay isang damukal na korupsyon. Male-maleta na ayaw nilang imbestigahan. Takot na takot nilang imbestigahan. Ayaw nilang imbestigahan lalong-lalo po sa House Justice Committee. Diyan po sa House, ayaw nilang imbestigahan. Natulog na po sila sa pansitan pagdating po sa issue ng korupsyon ng flood control scandal. Ayaw na po nilang pag-usapan yan. Nakatutok na lang po sila sa Vice President. Ginagawa na po nila lahat. Nahandyan po ang COA, ang AMLAC, ang SALN, na may tinatawag pang Bank Secrecy Law. Wala na po kwenta yan sa kanila. Nakita nyo po, dyan po nila pinupus sa investigasyon ng Vice President. Nakita nyo po, pero yung trilyon-trilyon na pera magmula nang umupo sila ng 2022
hanggang ngayong 2026, wala pong matibay pang napapatunayan na investigasyon kung saan napunta. Ayaw nilang alamin, ayaw nilang tutukan kung saan napunta ang pera ng taong bayan sa dami ng pera na nawawala magmula nung sila'y umupo. Ayaw na ayaw nilang tuklasin ito, mga kababayan. Kailangan nilang dalin lang sa Vice President at sa pamilya Duterte. Dahil alam na po natin hindi po ba? Never pong matalo nila sa malinis na halalan ang Vice President. Dahil kung matatalo po sila at mananalo ang Vice President, lahat po kasi ng pinagagawa nila magmula po ng 19 Congress hanggang ngayong 20 Congress ay pananagutan po nilang lahat. At yung mga pera na involved na napakaraming congressman, senador at magmula sa Malacanang, pati ang First Lady involved, di umano, pati ang kanyang anak na congressman involved din, di umano, ay napakalaki pong investigasyon at baka makulong pa silang lahat, di umano, at mabalik po sa taong bayan ang perang pinagnanakaw nila. Hindi kaya. Kaya nga po kailangan nilang tutukan ng tutukan, fishing expedition, gumawa ng napakarami pong issue para po makalimutan ng taong bayan at dalin po dito ang issue lahat na nangyari po na massive corruption sa ating bansa nang sila'y nanunungkulan ay lahat po ay maibuhos ang problema ng bansa sa Vice President. At ang Vice President po ang kailangan managot sa dami po ng issue sa ating bansa na sila lahat ang nakinabang sa maleta, di umano. At yung mga tumatayo pong kinukumbida nila na mga testigo daw, di umano, nakukuhanan nila ng ebidensya, ay sangkot din po sa issue ng maleta. Hindi po ba? Katulad po ni Trillanes, sangkot sa issue, puro po merong conflict of interest. Meron po silang mga dalahin na kailangan din po nila i-save ang mga sarili nila. Katulad po ni Trillanes na pinatotohanan po ng mga ex-marine na sila mismo nakasaksi, sila gumawa, na nagde-deliver sila hanggang sa bahay sa Antipolo kay Trillanes ng maleta, pera, dolyaris pa, at kasangkot pa sa issue sa ICC si Trillanes. Nakita niyo po yung mga kinukuha nila? Fishing expedition. Lahat po sila ay puro po may karga-karga ng issue. Ang nagpapabagsak sa Vice President ay halos lahat po ay involved at pinapangalanan ng mga ex-marine ni Saldico doon po sa maanumalya na pera ng taong bayan na nawala. Hindi naman po nawala. Nawala lang po sa atin, napunta po sa kanila. Di umano. Yan po mga kababayan. Kaya po, dyan naman po nila pinipiga at talagang pilit po nila na talagang pinasasama ang Vice President dahil nga po sa maitim na balak nila. Dahil pag napabagsak nila ang Vice President, magpipiesta na po sila, magdiriwang na po sila. Lahat po ng ginawa nila pandarambong ay mawawala at matatakpan na po at hindi na po sila mananagot. Hindi kaya? Hindi po ba? Magmula po sa palasyo, ligtas silang lahat. Mga ahensya ng gobyerno, ligtas sila lahat. Sa Senado, sa Kongreso, ligtas sila lahat. Pag hindi po nila, pag napabagsak po pala nila ang Vice President. Pero pag hindi nila napabagsak at naupong presidente, patay silang bata, silang lahat. Hindi po ba mga kababayan? Yan po tayo nagtataka. Pagdating po sa Vice President at pamilya Duterte, lahat po ng malalaking mainstream media sa ating bansa ay talagang yung enforcement, 100% enforcement at talagang hindi lumulubay sa issue ng Vice President. Pero pagdating po dito po sa administrasyon ngayon, katulad po ng usapin, diyan po sa Korte Suprema, hindi po ba yung oral agreement ng Korte Suprema
na natutuklasan po kung paano po nila niwalangya at binaboy ang pera ng taong bayan, ang malalaking mainstream media ay news blackout sila. Di umano. Hindi po ba? Ganyan po kasystematic sa panahon po ngayon ng binagong ang Pilipinas. Dahil po sa maleta. Dahil po pati ang mainstream media ay pinangalanan pong may delivery ng maleta. At isang damukal na trolls na binabayaran nila ayon din sa mga Marines. Isang building sa Makati, 3 palapag! Dinaig pa ang call center na pinasusweldo para lang po pabanguhin at pabagsakin ang pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Hindi kaya. Lalabas naman po lahat yan sa mga darating na panahon. Yung tamang panahon lang naman po. Sa tamang panahon, lalabas naman po lahat yan. Ang masama, ang kasamaan ay kailanman ay hindi po pang matagalan yan. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan. At nakita po natin kung paano po nila. At tuloy-tuloy lang po yan. Hindi naman po talaga lulubayan hanggang hindi nila napapabagsak. Dahil yan po ang makapagliligtas sa kanila na mapabagsak nila ang Vice President. Dahil ligtas sila riyan. Pag hindi nila napabagsak, uulitin po natin, patay silang bata sila, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy pong nagsusubscribe. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, ako si Phil Am, si Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdefena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong po mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po muna tayo. Bye-bye!